Hi everyone, welcome po muli sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. Ako po muli ang iyong lingkod, Pastor Charlie Dagutanan, ang mga kasama niyo sa oras na ito sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. So welcome po sa lahat ng mga nakatune in sa mga oras na ito at sa kabuuan ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church. Welcome po sa lahat at sa lahat ng ating mga taga-subaybay all over the Philippines and all over the world. Welcome everyone. Purihin ang Diyos at sa oras na ito tayo po muna yumuko at manalangin. Heavenly Father, we thank you once again sa oras na ito sa pakikinig namin muli ng iyong salita. Patnubayan niyo po kami, Panginoon, at dalangin po namin, O Diyos, Panginoon, ang bawat salita na aming mapapakinggan. Naway may ukit ito ng malalim sa kalagitnaan ng aming puso at ito, Panginoon, ay magsilbing foundation ng aming spiritual life. Maraming salamat po. Iunat nyo rin po yung mapagpalang kamay sa lahat na nakatune in sa oras na ito sa pangalan ni Jesus, O God. Panginoon, bago kami tuluyang magsimula sa aming pag-aaral ng salita, nais po namin include sa panalangin ang bayang Israel dahil sabi mo sa iyong salita, sino man magmahal, magpala, Panginoon, sa iyong bayan, mamahalin mo at pagpapalain. Kaya sa oras na ito, kami nanalangin at pinagpapala namin ay yung bayang Israel. In Jesus' name, maghari ang kapayapaan sa buong Israel in the name of Jesus. Gayun din, Panginoon, pinapanalangin din po namin ang buong bansang Pilipinas. Patuloy niyo rin pagpalain ng bansang ito at hawakan ng iyong makapangyarihang kamay at patuloy na maghari ka sa aming bayang Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. Maghari ka rin po sa lahat ng namumuno sa aming bansa, simula sa aming Presidente, Panginoon, Ferdinand Marcos at ang aming Vice President, Sara Duterte at ang lahat ng mga congressmen, city mayors, governors, mga PNP police, mga military sa aming bansa. Gayon din, Panginoon. Hallelujah, pinapanalangin din po namin ng mga senators, mga congressmen, Panginoon, mga city mayors, Lord. Patuloy kang maghari sa kanilang mga puso at sa kanilang buhay at patuloy lang mapangunahan ng bayang ito, Panginoon, ng matuwid na pamamahala. Salamat po, Diyos. I declare, Lord, na lahat po ng mga namumuno sa bayang ito ay mga God-fearing, Lord, in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Patuloy namin pinagkakatiwala sa iyo ang bayang ito. Patuloy, O Diyos, na pagpalain niyo ang bayang Pilipinas at gayon din, O Lord, na dalayan namin ang patuloy na pag-angat ng ekonomiya ng aming bansa, Panginoon, in Jesus' name. Salamat po, Diyos, Panginoon. At gayon din, Lord, ang conflict, Panginoon, ng China at ang Taiwan ay maresolba po ito sa lalong madaling panahon. Gayon din, O Lord, ang tension, Panginoon, ng West Philippine Sea, Panginoon. Hallelujah. At dalayan namin, Lord, na maging mapayapa na po ito at matigil na po ang tensyon na ito, Panginoon. Lord, sa pangalan ni Jesus, West Philippine Sea at ang aming bansa, Lord, ay ilayo mo sa mga mananakop, Panginoon, ng mga bansa. Salamat po, patuloy mong palibutan na yung mga warring angels ang apat na sulok ng aming bayang Pilipinas, O Diyos. Marami pong salamat, Panginoon. Hallelujah, patuloy niyong pagharian ng bayang ito mula Luzon, Visayas at Mindanao. In Jesus' name, Lord, we thank you. We glorify your holy name. In Jesus' name, Amen. Amen. So, purihin ang Diyos. So, ngayon ay dadako na po tayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Kunin na po natin ang ating Bible at buksan na po natin sa Psalms 37, verse 3 and verse 5. Basahin natin, sabi rin, trust in the Lord and do good. Dwell in the land and feed His faithfulness. Verse 5, commit your way to the Lord. Trust also in Him, and He shall bring it to pass. Tagalogin natin, umasa ka sa Diyos ang mabuting gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Ang iyong sarili sa Kanya italaga o ilagak, tutulungang ganap kapag ikay nagtiwala. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng Kanyang salita, sumandali tayong yumuko at manalangin. Heavenly Father, we thank you once again sa pakikinig namin ng salita. Panginoon, mangusap ka sa bawat sa amin. Thank you, Lord. Panginoon, ang mga salita mong ay mapapakinggan, ay magsilbing foundation ng aming spiritual life, Lord, at patuloy, O Diyos, na ito may sa pamuhay rin po namin. Maraming salamat po sa kapahayagan ng iyong salita. Holy Spirit, thank you also. We acknowledge you, kayong aming great teacher.
sa oras na ito, Panginoon. Father, we thank you, God. All honor, glory, power belongs to you in Jesus' name. Amen. Amen. Purihin ng Diyos. So ngayon, nais kong i-share ang ating sisimulang pag-aaral ngayon ay patungkol po sa pagtitiwala sa Diyos. Trusting God. Our keyword sa ating foundation verse is trust. Pagtitiwala. Amen. So, trusting God, take note, is a foundational sa ating maiksing introduction. Trusting God is a foundational aspect of the Christian faith. So, ang pagtitiwala sa Panginoon, ito po ang pinaka-foundation o foundational na aspeto ng Kristiyanong pananampalataya. So, napaka-importante po itong trusting o trust o pagtitiwala sa Panginoon kasi ito yung pinaka-foundation. Okay? So, take note, yung salitang foundation ay napakahalaga po yan. Kasi, pagka mahina ang foundation ng isang tahanan, ay mabilis magkukulaps. So, napaka-importante maging matibay yung foundation natin bilang mga Kristiyano. So, siyempre, one of the matibay, isa sa mga matibay na dapat patibay natin ating foundation sa ating pananampalataya o sa ating buhay bilang isang anak ng Diyos ay yung ating pagtitiwala. Pagtitiwala kanino? Sa Diyos. Amen? So, kailangan matindi ang foundation ng ating pagtitiwala. Kasi napaka-importante yung pagtitiwala. Dahil ang buhay natin sa mundong ito, wala tayong dapat pagtitiwalaan dito na makapagbibigay sa atin ng katatagan sa ating buhay Kristiyano. Bakit? Kasi lahat ng bagay sa lupang ito, pansamantala lang. Amen? Halimbawa, ilagay mo ang pagtitiwala mo sa kayamanan mo, sa mga magagara mong sasakyan. Okay, sa mga diamonds, mga gold. Inilagay mo pagtitiwala dyan. O di kaya mga ari-arian. So, lahat yan, madaling mag-collapse. So, ibig sabihin, pansamantala lang yan. Pag nilagay natin pagtitiwala dyan sa mga material things, lahat yan pansamantala lang. Hindi yan mananatili. Kasi nakalagay na sa Bible yan Heaven and earth will pass away. Okay, ang langit at lupa ay maglalaho. At lahat nandito sa mundong ito, maglalaho. 1 John 2:17, ang sabi ng Bible. The world passeth away. The last thereof. O, di ba? Malinaw. Lahat ng bagay sa mundong ito lilipas, maglalaho. Lahat ng kinahumalingan ng tao, maglalaho. So, ibig sabihin, mawawala. So, temporary lahat. Okay? And then, 2 Peter chapter 3. Basahin niyo po buong chapter 3. Makikita niyo dyan na lahat ng bagay sa mundong ito ay malulusaw. Kaya pag nilagay natin yung pagtitiwala natin sa mga material things, mga kayamanan sa mundong ito, mga ari-arian, mga kapirahan, mga gold, mga diamonds, o di kaya ang pagtitiwala natin ay nandyan sa mga diploma, wala yan, masusunog lahat yan. Mawawala lahat yan. Amen? O di kaya pagtitiwala natin, lagay natin dyan sa, halimbawa, sa kapwa mo, kaibigan mo. Kahit anong matalik na kaibigan mo, wala. Mawawala lahat Lahat ng bagay sa lupang ito mawawala. Amen? Pero ang promise ni Lord, sabi sa 1 John 2:17, He that doeth the will of God abideth forever. So, ibig sabihin, pag ang ating buhay ay inilagay natin sa pagtitiwala sa salita ng Diyos. Do it Pag sinabing do it, ibig sabihin, ginagawa mo. Kaya mo ginagawa kasi may tiwala ka. Kaya natin ginagawa ang kalooban ng Diyos, ang salita ng Diyos, nasa pumuhay natin kasi may tiwala tayo sa Diyos. At ang sabi ng Bible, pag nandun yung tiwala natin sa Diyos,
Ha? Sabi ng Bible, abideth forever. So sa madaling salita, mananatili tayo magpakailanman. So yun po, mga magulang, mga kapatid. So trusting God is a foundational aspect of the Christian faith. Amen? Ito yung dapat gawin nating matibay na foundation. So, emphasize throughout the Bible as essential for believers. So, binibigyan po ito ng emphasis sa Bible, yung pagtitiwala sa buong Bible. Ha? So, bilang mahalaga, ang pagtitiwala ay mahalaga para sa atin na mananampalataya kay Kristo. Amen? So, kung nagbabasa tayo ng Bible from the Old Testament to the New Testament, take note, countless stories and verses illustrate the importance of placing our trust in God's wisdom, power, and love. So, makikita natin, hindi mabilang na mga istorya, mga verses na inahalimbawa ang kahalagahan ng ating paglalagay, ng ating pagtitiwala sa Diyos. God's wisdom, sa karunungan ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos. Kaya napaka-importante po ng ating pagtitiwala, ilagay natin sa Panginoon. Amen. Take note, trusting God involves surrendering our will and desires to His divine plan. Amen? Knowing that He is in control of all things and has our best interest at heart. So trusting God involves surrendering our will. So ang pagtitiwala sa Panginoon, siyempre, kasama yung ating pagsusuko ng ating mga kalooban, ng ating mga desires, mga ninanasa, okay, to His divine plan. So, knowing that He is in control of all things. Amen? So, ang Diyos natin ang may control ng lahat, mga kapatid. So, dapat ilagay natin ang ating pagtitiwala sa Diyos. As we deepen our trust in God, habang pinapalalim natin ang ating pagtitiwala sa Diyos, so we experience, so take note, mararanasan natin, we experience peace, hope, mararanasan natin yung kapayapaan sa isip, sa puso, din pag-asa, hope, and strength. Kalakasan that transcends circumstances, knowing that He is faithful and will never forsake us. Hallelujah. So ang Diyos natin ay tapat at hindi niya tayo pababayaan o tatalikuran. Psalms 9 verse 10, take note, God is trustworthy. God is trustworthy. Those who know your name, trust in you. So, siyempre, pag kilala mo ang pangalan ng Panginoon, sa Kanya tayo nagtitiwala. Pero pag hindi mo siya kilala, hindi ka magtitiwala. Kaya napaka-importante makilala natin. Sino ba ang Diyos? Sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat. Amen? So, those who know your name, sabi ng Psalms 9 verse 10, trust in you. For you, O Lord, have never forsaken those who seek you. Amen? So, hindi pababayaan ng Diyos yung mga tao na hinahanap ang Panginoon. Amen? Sabi sa Tagalog, nananalig sa iyo, Yahweh, ang kumikilala sa iyong pangalan. So meaning, yung mga kumikilala sa pangalan ng Panginoon, kumikilala sa Diyos, sila ang nagtitiwala sa Diyos. Sila yung nananalig sa Diyos. Pero yung mga hindi nila
nakikilala ang Diyos, wala, hindi sila naniniwala. Kasi nga, hindi nila kilala. Amen? Parang walang pinagkaiba yan eh. Halimbawa, kilala mo yung ganitong gamot na kilalang kilala na pag tinitik yan ay mabilis nakakatulong para gumaling. Aba, ang karamihan na bibili ay doon sa kilala. Doon sa branded, kilala kasi nila ito eh. Pero pag hindi mo kilala ang isang bagay, hindi mo tatangkilikin. Amen? Parang pinagkaiba yan sa bibili ka ng sapatos, cellphone, hindi branded hindi kilala yung pangalan hindi mo bibilhin. Amen? Kasi nga, kaya mo hindi siya bibili, hindi ka nagtitiwala dahil hindi pa siya kilala Ganon din naman, ang isang tao na hindi niya kilala ang Diyos, hindi siya nagtitiwala. Amen? Kaya malinaw po yung Psalms 9 verse 10. Nananalig sa iyo, Yahweh, ang kumikilala sa iyong pangalan. So meaning, yung kilala nilang Diyos, nanalig tayo sa Kanya. Kagaya ko po, ako po'y kilala ko po ang Diyos. Even though hindi ko siya nakikita, subalit nakilala ko ang Diyos pamagitan ng Bible. Amen? Kaya lubos na lamang po ang aking pagtitiwala sa Diyos na siyang Diyos na buhay, makapangyarihan, nagpapagaling, nagbibigay ng pag-asa, at siya yung nagbago ng buhay ko. Ang Panginoon. Nakilala ko po ang Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita. Nang maipangaral ang salita ng Diyos, nakilala ko ang Diyos. Kaya napaka-importante na maipangaral natin ang salita ng Diyos. Kasi maraming mga tao wala pang pagkitiwala sa Diyos. Bakit hindi sila nagkitiwala sa Diyos? Hindi pa nila kilala ang Diyos. Ngayon, para makilala nila ang Diyos, saan ang dapat natin gawin bilang mga Kristiyano? So we need to preach the Word of God. Kailangan natin may pangaral ng Ebanghelyo para maraming tao ang makakilala sa Diyos. At pag nakakilala sila sa Diyos, sila ay maniniwala, mananampalataya, at mananalig sa Diyos. Amen? Kaya now is the time to rise up and preach the good news para maraming tao ang makakilala sa Diyos. Kasi ayaw ng Diyos, isa man ay mapunta sa dagat-dagatang apoy. Gusto ng Diyos lahat ng tao makakilala sa Diyos at makatanggap ng kaligtasan. Amen? Purihin ang Panginoon. Ngayon, ang tanong natin ngayon, nasasagutin natin ng ating interrogative statement is simple lang po. So, ang tanong natin, anong mga bagay-bagay ang dapat natin ipagkatiwala sa ating Panginoon? Anong mga bagay-bagay na dapat ipagkatiwala natin sa Panginoon? Sa ating buhay. Amen? So, dapat magtiwala tayo sa Diyos. Pagkatiwala natin sa Panginoon, number 1, trust in God's plans. Yan. So, magtiwala tayo sa plano ng Diyos. Ang Diyos natin ay magandang plano sa buhay natin. Amen? Siyang Diyos na puno ng magagandang plano sa atin. Hindi yung mga sariling plano natin. Ang Diyos may magandang plano sa iyo, may magandang plano sa akin, may magandang plano sa ating lahat. Amen? So Proverbs 3 verse 5 and verse 6 said, trust in the Lord with all your heart. So magtiwala tayo sa Diyos ng buong puso and lean not your own understanding. In all your ways, acknowledge Him or submit to Him. And He will make your path straight. Amen? So He will make your way prosperous sa ibang salita. Tagalogin natin, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan. Huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Amen. So, yun po ang unang-una. Trust in God's plan. So, yun po yung ating unang tanong. Anong mga bagay-bagay o saan dapat tayo magtiwala?
Saan dapat tayo magtiwala sa Panginoon? Amen? O ano pang mga bagay dapat ipagkatiwala natin sa Panginoon? Amen? So, unang-una, mga bagay dapat natin pagtiwalaan sa Panginoon, magtiwala tayo sa kanyang magandang plano sa buhay natin. Magandang plano ng Diyos sa iyo, sa akin, sa ating lahat. At take note, ang plans ni Lord, Jeremiah 29 verse 13, kung nagkakamali, sinasabi doon, ang plans ng Panginoon not to harm you. Amen? Anong plans niya? To give us hope in the future. Yun yung plano ng Diyos. To give us hope in the future. So, bigyan tayo ng pag-asa sa inaharap. So, ang plans ni Lord, to give us hope in the future. Hindi niya plans na tayo saktan. Kasi malinaw po, not to harm you, but to give us hope in the future. Amen? Kaya pagtiwalaan natin yung magandang plano niya sa buhay natin. So, yun ang dapat nating pagtiwalaan sa ating Panginoon. Pagtiwalaan natin yung magandang plano niya sa buhay natin. Amen? At maging yung mga plans natin, ipagkatiwala rin natin kay Lord. Kasi, minsan yung mga plans natin, pumapalpak. Pero yung plans ni Lord, para sa atin, 100% sure po yan. Pag nagtiwala tayo. Amen? Yan ang dapat natin na gawin. So, huwag tayo magtiwala. Sabi nga ng Bible, sabi niya, buong puso tayo magtiwala sa Panginoon. Huwag kang manangan, huwag kang magtiwala sa sarili mong karunungan. Lean not your own understanding. So, huwag kang magtiwala kahit nasabihin natin tapos ka ng abugasya, tapos ka ng engineering, ha? Mataas ang academics mo, mataas ang inabot mo. Sa pag-aaral mo, sabihin mo kay matalino, top notch sir, summa cum laude. Ha? Huwag kang magtiwala sa karunungan mo, higit na matalino ang Diyos kaysa sa iyo. Bakit? Trinate lang tayo ni Lord. Huwag nating ipagyabang yung mga katalinuhan natin. Amen? In everything we do, sa lahat ng gagawin natin, pagkatiwala natin sa Diyos. Amen? So, yun po ang dapat natin gawin. Magtiwala tayo sa kanyang mga magagandang plano. At pati yung mga plans natin, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Amen? So, yun po ang unang-una. Napaka-importante po. Maunawaan natin na dapat pagkatiwalaan natin ang Diyos sa lahat ng magaganda niyang plano sa iyo at sa akin. At ang plans ni Lord not to harm you, but to give us hope in the future. Bigyan tayo ng pag-asa sa hinaharap. Tandaan natin, huwag mong sabihin, wala ka nang, di ka na uusad, huwag mong sabihin, ganyan na lang buhay mo. Mahirap ka lang, huwag mong sabihin ganyan. Maniwala ka at magtiwala tayo na ang buhay natin gaganda ng gaganda. Meron tayong magandang pag-asa sa hinaharap. Meron tayong magandang kinabukasan. Amen? Kayang-kaya tayong i-elevate ng Diyos pag nagtiwala tayo sa kanyang magagandang plano. Magandang plano ng Diyos sa iyo at sa akin, sa ating lahat. Ang plano niya, sumagana ka, sumagana ako, sumagana tayong lahat. Pagpalain niya tayo. Gawin niya tayo matagumpay, maunlad, pinagpala. Yun yung plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos, iangat tayo. Bigyan tayo ng magandang buhay. Wala siyang pinaplano na mapasama ang buhay ng tao. Wala siyang pinaplano na mapahamak ang tao. Ang plano ng Diyos, gumanda buhay natin, umangat ng umangat, sumagana ng sumagana, umunlad ng umunlad. Yun yung plano ng Lord. Magkaroon tayo ng magandang kinabukasan. Nadarating ang panahon kung ikaw nakatira lang ngayon sa isang barong-barong na bahay. Nakatira ka lang sa isang squatter.
na kung saan dikit-dikit ang mga tagpi-tagpi na mga gulong. Tandaan mo, magandang plano ng Diyos sa buhay mo, sa buhay nating lahat. Magugulat ka, mapangyayari ang plano ng Diyos pag nagtiwala ka sa plano ng Diyos sa buhay mo, sa buhay nating lahat. Magugulat ka, titira ka na sa isang mansyon. Ha? Na dati naglalakad ka lang, o di kaya nagbabike ka ng isang karag-karag na bike, magugulat ka. Dati ang panahon, pag nagtiwala ka sa magandang plano ng Diyos sa iyo, sa ating lahat, ha? Nakasakay ka na sa Fortuner, o di kaya Montero. Hallelujah. Wala imposible kay Lord. Amen? Pag nagtiwala ka sa magandang plano ng Diyos sa iyo, sa ating lahat, magugulat ka, darating panahon, ikaw na maging presidente ng Pilipinas. Maaari kang maging senador. Yan ang kailangan ng Diyos ngayong panahon ito. Mga God-fearing na mamumuno sa bayang Pilipinas. Ha? Mga Kristiyano. Diba? Sabi nga, ang latest news sa Singapore, ang namumuno roon ay born again. Hallelujah. At mayroon mga nakaupo roon na mga born again. Imagine mo yun. Wala imposible kay Lord. Na yung mga Kristiyano ay uupo sa gobyerno. Amen? Hallelujah, mga God-fearing ang mamumuno sa ating bayang Pilipinas. Yan ang magandang plano ng Diyos sa bansang ito. Ang Diyos natin may magandang plano sa bayang Pilipinas. Ha? Ang kinin natin yung mga propesya, magandang plano ng Diyos sa bansang ito, according sa magandang plano at propesya sa ating bansa, ang bayang Pilipinas ay maging food basket of Asia. Number 1 of America of Asia, head nation. Ha? Hallelujah. At ang Panginoon ay mag-raise up sa bayang ito ng mga David spirit o mga David. Sino yung mga David na yan? David ay tumutumba ng mga gulayat. Amen? Mag-raise up si Lord ng mga David sa bayang Pilipinas, ng mga God-fearing worshiper. Amen? Tumutumba ng mga gulayat. Nagpapataob ng mga gulayat. Amen? So bakit tataob ang mga gulayat? Kasi mga God-fearing. Hallelujah. Ang i-raise up ni Lord ng mga David sa bayang Pilipinas. Worshipper. Amen? Purihin ng Diyos. So yun ang magandang plano ng Diyos sa ating bansa. Maganda ang plano ng Diyos sa bawat individual na tao sa bayang ito. Amen? Akala ba ninyo ang plano ng Diyos sa bayang ito ay magkaroon ng masasamang elemento? Hindi po. Yung mga kasamaan na nanggaganap sa bayan natin, hindi yan plano ng Diyos. Mga patayan, mga sunog, mga aksidente, mga trahedya, hindi yan plano ng Diyos. Ha? Ang plano ng Diyos sa bayang ito, sumagana, umunlad, maging mapayapa, na lahat ng tao mamumuhay sa bayang ito ng mapayapa. Ang plano ng Diyos, wala nang mga sunog na magaganap sa iba't ibang panig ng bansang ito. Ang plano ng Diyos, wala nang mga El Nino, wala nang mga El Niña, walang mga pagguho ng lupa, walang mga pagbaha. Yan ang plano ng Diyos. Hindi plano ng Diyos na magkaroon ng mga dilubyo, magkaroon ng mga pagbaha, mga landslide, mga trahedya. Hindi yan plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos sa bayang ito ay, ang bayang ito ay isang bayang mapayapa. Na mga tao ay hindi matatakot maglakad kahit mga alauna ng madaling araw, 2:00 madaling araw. Naglalakad ng mga tao sa mga kalsada na walang kabakaba ang dibdib. Amen? Bakit? Kasi wala nang kinakatakutan, wala nang mga masasama. Yan ang nais ng Diyos sa isang bansang mapayapa at walang mga nakakatakot. Amen? Hallelujah. Sino po ang author ng kapayapaan? Ang Diyos natin. Isaiah chapter 9 verse 6, ang ating Diyos ay prinsipe ng kapayapaan. Yan ang plano ng Diyos, mapayapang pamumuhay.
mapayapang bansa, mapayapang buhay, mapayapang pamilya. Walang plano ng Diyos ng magulong buhay. Hindi plinano ng Diyos sa tao magulong buhay, magulong bansa, magulong mundo. Ha? Bakit gumugulo ang mundo natin? Kasi nandyan si kontrabida. Sino yung kontrabida? Satanas. John 10:10, ano sabi ng Bible? Kaya lamang pupunta rito si Satanas para magnakaw, magwasak, sumira, pumatay. Pero ano ang plano ng Diyos sa kanyang pagparito? Naparito ang Panginoong Hesus upang bigyan tayo ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Buhay na mapayapa. Amen. Hallelujah. Yun yung plano ng Diyos. Kaya pagtiwalaan natin ang magandang plano ng Diyos. Huwag natin i-ignore ang magandang plano ng Diyos sa buhay mo, sa buhay na ko, sa buhay nating lahat. At sa ating bayang Pilipinas at sa buong mundo. Ha? Yung mga kaguluhan sa buong mundong ito, hindi ang plinano ng Diyos. Yung digmaan ng Israel at ang mga Hamas at Iran, Syria, Lebanon, mga Hezbollah, hindi ang kalooban ng Diyos. Yung gyera sa Ukraine at Russia na halos magti-3 years na at marami ng buhay ang nawawala at marami ng mga building ang nawawasak, marami ng kayamanan ang nawawala, mga ari-arian. Hindi ang kalooban ng Diyos, hindi ang plinano ng Diyos. Ha? Yung conflict sa Taiwan at China, hindi ang kalooban ng Diyos, hindi ang plinano ng Diyos. Ha? Yung conflict ng Pilipinas at ang China sa West Philippine Sea, na kaguluhan yan, hindi ang kalooban ng Diyos, hindi ang plinano ng Diyos. Ha? Ano ang kalooban ng Diyos? Ano ang plano ng Diyos sa bawat bansa? Ha? Lahat ng mga pinuno ng mga bansa ay maging God-fearing. Yan ang kalooban ng Diyos. Yun ang plano ng Diyos. Lahat ng mga namumuno sa bawat bansa, ay mga friendly. Amen? Hallelujah. Magkaisa. Amen? Walang awayan. Walang digmaan. Amen? Yan ang puso ng Diyos. Yan ang plano ng Diyos. Ang mundong ito ay tirahan ng mga taong matirahan ng mga tao na mapayapang mundo. Walang mga nuclear weapons. Ha? Amen? Walang mga nakakatakot na mga sandata. Hallelujah. Yan ang puso ng Diyos. Mabuhay ang lahat ng tao sa buong mundong ito ng mapayapa. Walang digmaan, walang karahasan, walang mga patayan. Ha? Yan ang puso ng Diyos. Yun yung plano ng Diyos. Kaya lang nangyayari mga patayan, mga digmaan, kasi ang tao po ay nagkakaroon ng hatred sa puso niya at walang takot sa Diyos. Amen? At hindi niya alam ang magandang plano ng Diyos. Hallelujah! So, napakalawak po itong aralin po natin, mga kapatid. So, anong mga bagay ang dapat natin pagtiwalaan sa Panginoon o ipagkatiwala sa ating Panginoon? So, unang bagay na dapat pagtiwalaan natin ang Panginoon ay pagtiwalaan natin ang kanyang magandang plano. Trust in God's plans. Amen? Pangalawa, trust in God's faithfulness. Pagtiwalaan natin ang kanyang katapatan sa buhay natin. Amen? 1 Corinthians chapter 1 verse 9, God is faithful, who has called you in the fellowship with His Son, Jesus Christ, our Lord. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. Pagtiwalaan natin ang katapatan ng Diyos. God is faithful. Hallelujah. So one of the characteristic of God is a faithful God. Amen? Pagtiwalaan natin ang kanyang katapatan. Take note, ang Diyos ay tapat sa iyo, tapat sa akin, tapat sa ating lahat. Hindi kagaya ng tao. Tapat ngayon, bukas hindi na. Ha?
Tapat ngayon, sa isang araw, hindi na. Amen? So, minsan, ipagmamalaki ka. Pero sa sunod na araw, ibabagsak ka na. Sisiraan ka na. Ganyan ang tao. Minsan, maganda lang ang tao sa'yo. Pag may nakakagawa sa'yo ng kabutihan, may ibinibigay sa'yo. May natatanggap mula sa'yo. Pero pag wala na siyang mapapakinabangan sa'yo, wala na, ipagkakanulo ka na. Magiging disloyal na sa'yo. Hindi na magiging tapat sa'yo. Yun ang katotohanan. Kaya ang tao po, ang salita ng tao, sa una, oo, pero sa ibang araw, hindi na. Tapat ngayon, sa isang araw, hindi na. Pero ang Diyos, ang katapatan niya, mananatili magpakailanman. So God is faithful. Ang Diyos natin ay tapat. Amen? Ngayon, kung ang Diyos natin ay tapat, dapat yun din po ang maging katangian din natin, maging tapat din po tayo. Actually, yung katapatan na yan ay isa sa mga bunga ng Espiritu. 9 fruit of the Spirit. Ano sabi ron? Ang bunga ng Espiritu, number 1, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katapatan, kainahunan. So, yung pagiging tapat ay isa sa mga bunga ng Holy Spirit. So, God is faithful. So, trust God, trust in God's faithfulness. So, dapat magtiwala tayo sa katapatan ng Diyos. Tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako sa iyo at sa akin. Amen? Hindi siya nagbabago. He's the same Lord yesterday, today, and forever. Amen? He is the first and the last, the beginning of the end. Amen? His faithfulness endures forever. Hallelujah. So, dapat gayahin natin si Lord na tapat. Saan tayo dapat maging tapat? Bilang mga anak ng Diyos, dapat tapat tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Sa ating pagkitiwala sa Diyos. Kung siya'y tapat sa iyo at sa akin, dapat tapat din tayo sa Kanya. Huwag tayong magbabalimbing. Huwag tayong babalimbing sa Panginoon. Huwag tayong magtataksil. Huwag tayong magbabackslide. Amen? Sabihin natin, marami ka ng blessing ngayon. Kasi minsan yung maraming tao, lalapit lang sa Diyos pag may kailangan. Pero pag maganda ng pakiramdam niya, maganda buhay niya, wala na, kalimutan na si Lord. Hindi na umati ng Sunday service. Hindi na nag-tune in ng midweek service. Hindi na nagpe-pray. Pero pag dumarating ng matinding problema, Lord, Lord, tulungan niyo po ako, Lord. Diba? Lalapit sa Diyos. Pero pag magandang pakiramdam, maganda buhay, pinagpalan niya, nakalimutan na. Pati yung mga tao na naging katuwang niya sa pagkatagumpay niya, nakalimutan na rin. Hallelujah. So, kailangan tapat tayo sa Diyos. Tapat tayo sa pangako natin sa Diyos na tayo maglilingkod habang humihinga. Tapat tayo sa ating pananampalataya sa Diyos. Amen? Siyempre, tapat din tayo sa ating mga magulang, asawa, mga anak. Dapat sa kaibigan natin, tapat din tayo. Kaso, marami minsan sabi ko nga kanina, tapat ka sa kaibigan mo ngayon, sa bukas, hindi na. Amen? Nagbabago yung katapatan ng tao. Pero ang katapatan ng Diyos, mananatili magpakailanman. God's faithfulness endures forever. Amen? So, ang Diyos natin ay tapat. Pagtiwala natin ang katapatan ng Diyos. I will never leave you, nor forsake you. I will never leave us,
nor forsake us. Amen? Purihin ang Diyos. Number 3, na dapat natin pagtiwalaan sa Panginoon, trust in God's timing. Pagtiwalaan natin yung mga timing ng Lord, hindi yung mga timing natin. Sabi sa Ecclesiastes 3 verse 11, He has made everything beautiful in its time. Amen? So He has also set eternity in the human heart, yet no one can fathom what God has done from beginning to the end. Iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Amen? So take note, timing, kapanahunan. Tamang kapanahunan. Kaya, ang sabi natin dito, sa pangatlo na dapat pagtiwalaan natin sa Diyos, trust in God's timing. Pagtiwalaan natin yung mga timing ng Lord. May mga timing si Lord. Ha? Sabi niya, iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas. Ngunit, hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa katapusan o hanggang wakas. Amen. So si Lord, mayroong mga timing, may mga kapanahunan na itinakda para sa iyo at para sa akin. Amen. So kailangan magtiwala tayo sa God's timing. Huwag mong pangunahan si Lord. Amen. So, halimbawa, nananalangin ka. Lord, bigyan niyo po ako ng ganito, ganyan. Ha? Eh kung hindi pa dumarating, hindi pa timing. Kaya huwag mong pangunahan si Lord. Alaala ko tuloy si Abraham. Pinangakuan ni Lord ng Isaac na magiging tagapagmana. Eh kaso, pinangunahan ni Sarah si Lord. Kaya sabi ni Sarah, para magkaanak ka sa akin, puntahan mo si Agar para magkaanak ka sa akin. So, pinangunahan ni Sarah. Yan nangyari, nagkaanak. Si Agar, yun yung si Ismail. Wala sa timing. So, ano nangyari? Dahil hindi hinintay, hindi nagtiwala ang si Sarah sa timing ng Panginoon. O hindi ba hanggang ngayon, gumugulo ang Middle East? Dahil hindi timing Wala yung pagtitiwala Kaya ang nangyari, si Abraham, natangay ni Sarah. Nagkaroon sila ng anak, ni Agar. Ang promise ng Lord kay Sarah Isaac Ha? O dumating din naman si Isaac. Dumating sa Isaac sa timing ni Lord, sa kapanahunan ni Lord. Kaso yung pinangunahan nila si Lord, ayun, naging sakit ng ulo. Kaya minsan pag pinapangunahan natin si Lord, sumasakit ang ulo natin. Bakit? Kasi pinipilit natin, di pa hinog At pahinugin muna natin. Pag sinabing hinog, yun yung perfect time ni Lord. God's timing. Pag hindi pa hinog, pinitas mo, maasim yun. Hindi mo mapapakinabangan. Pero pag timing ni Lord, perfect will, ang sarap kainin pagka matamis na. O, ibig sabihin, hinog na. Kaya kailangan, huwag natin pangunahan yung perfectong kalooban ni Lord. Yung timing ni Lord, magtiwala tayo sa timing ni Lord. Kaya nga, malinaw sabi sa Bible He has made everything beautiful in its time. Pag God's timing, beautiful yan. Maganda. Pero pag wala sa timing, masama. Masamang magiging consequence. Kagaya ng nangyari kay Ismail o pinutulan ni Abraham yung sulsul ni Sarah. Nagkaanak na sila kay Agar, kay Ismail. Hanggang ngayon, naglalaban-laban ng Israel. Yung mga Hamas, hanggang ngayon, naging sakit ng ulo ng Israel. Amen. So, kailangan doon tayo sa timing ng Panginoon. Perfect time. The perfect time, maganda. Diba, may pinagpe-pray ka. Diba, pinagpe-pray mo mag-asawa ka na. Huwag mong madaliin. Kasi yung iba, nag-aasawa ng wala sa oras.
Iba sa pamagitan ng chat lang. Okay? Nakilala lang sa internet, pinatulan. Ayan, sumakit ang ulo. Lumuha. Bakit? Iniwan. So, ganun ang mangyayari pagka wala sa timing. Okay? Kailangan yung perfect will ng Panginoon. Timing, God's timing. Amen? Hallelujah. So, yun po. Pag God's timing, beautiful. Pag wala sa timing, hindi beautiful. Amen? Hallelujah. So, walang pinagkaiba yan sa pagbo-boyfriend, pag-asawa. Kailangan timing. Okay? Ganon din naman sa business. Timing din po. Huwag kang magmamadali. Pag mag-put up ka ng business, sasanggunin mo kay Lord. Timing. Okay? Hallelujah. Ganon din naman sa pag-aaral, sa pagpahanap ng trabaho. So, with God's timing. Okay? Para maganda palagi. Huwag pangunahan si Lord. Huwag mo sabihin mas magaling ka pa kay Lord. Huwag mong pangunahan si Lord sa buhay mo, kapatid. Amen? Sundin natin ang timing ni Lord. Magtiwala tayo sa timing ng Panginoon. God's timing ay maganda. Amen? So, yun po mga magulang at mga kapatid. So, pagtiwalaan natin ang God's timing. Hindi yung ating mga sarili. Okay? Kagustuhan, kundi yung kagustuhan ng Panginoon. Purihin ng Diyos. So, part 2 po tayo. So, hindi po ko matatapos ito. Medyo may kahabaan. So, tayo po ay pansamantala munang magtatapos. Amen? So, take note again sa ating foundation verse. So, mahalaga po yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Dahil sabi nga, Psalms 37 verse 3 and 5, sa pinasukan nating pintuan, dito ulit tayo lalabas, trust in the Lord and do good. Amen? So, magtiwala tayo sa Diyos at gumawa tayo ng mabuti. Dwell in the land and feed on His faithfulness. Amen? So, manahan tayo sa lupain. Sabi niya, feed on His faithfulness. Amen? Commit your way to the Lord. Verse 5, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Hallelujah. Pag tayo po'y nagtitiwala sa Diyos, so ano man ang mga dinidesire ng ating puso, it shall bring it to pass. We shall bring it to pass. Hallelujah. So, umasa ka sa Diyos sa mabuting gawin, mananahan kang ligtas sa lupain. So, pag tayo nagtitiwala sa Diyos, umaasa tayo sa Diyos, mananahan tayong ligtas sa lupain. Ang iyong sarili sa Kanya italaga o itiwala, tutulungan ganap kapag ikay nagtiwala. So, ang tulong ng Diyos ay ganap sa mga nagtitiwala sa Kanya. So, we must put our trust in God. Hindi sa mga bagay sa mundong ito. Don't trust your hope. Huwag mong itiwala ang pag-asa mo sa mga bagay sa mundong ito. Why? Because lahat ng bagay sa mundong ito, everything here on earth is temporal. Amen? Ang the best na ating pagtiwalaan ay ang Diyos. Amen? Pagtiwalaan natin ang Kanyang mga magagandang plano sa buhay natin. Amen? So, trust in God's faithfulness. Amen? And trust in God's plan. Pagtiwalaan natin ang magandang plano ng Diyos sa buhay natin. And trust in God's faithfulness. Pagtiwalaan natin yung Kanyang katapatan. Why? Because our God is a faithful God. At pangatlo, trust in God's timing. Amen? Huwag nating pangunahan ang Diyos. Magtiwala tayo sa tamang panahon. Amen? Ano mang dinidesire ng puso mo, tiyak
na magkakaroon ng katuparan. Pag tayo nagtiwala sa Diyos, sa Kanyang tamang panahon. Amen? Purihin ang Diyos. Kasi sumandaling niyo mo ko, Lord, thank you sa mga paalala na yung salita sa oras na ito. Na napakahalaga ang aming pagtitiwala sa iyo. Na dapat naming ilagay ang aming 100% na pagtitiwala sa iyo, hindi sa mga bagay sa mundong ito. Sapagkat lahat ng mga material things, lahat na nakikita ng aming mga mata, sa mundong ito ay pansamantala lamang. Subalit, Panginoon, maglagay namin ang aming pagtitiwala sa iyo. Mabubuhay kami magpakailanman. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Taas po natin ating dalawang kamay. Sundan natin maiksing panalangin ito. Sabihin natin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Linisin niyo po ako na iyong banal na dugo. At binubuksan ko ngayon aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Isulat niyo po aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ako lang po manalangin, Lord, thank you sa lahat ng mga tumanggap sa iyo sa oras na ito. Pagpalaan niyo po sila. Lubusan kailang makilala sa malalim at Bibliang kaparaanan. Holy Spirit, thank you. Kayo po ang siyang nagsalita sa oras na ito. Pagpalaan niyo rin po, Lord, ang lahat ng mga nakinig niyo salita na hindi umalis ka lang upuan hanggang simula nga sa matapos. Pagpalaan niyo sila. Hallelujah. Tulungan niyo po ang bawat isa na patuloy magtiwala, Panginoon, sa iyong mga gandang plano sa iyong buhay. Magtiwala sa iyong katapatan at sa iyong timing, Lord, sa aming buhay, Panginoon. Salamat po. Napakabuti mo, Panginoon. Lord, manangailangan ng kagalingan, touch their bodies and release your supernatural healing. Lord, nangailangan ng financial. Mag-miracle ka sa mga financial needs, O Lord. Salamat po, Diyos. Purihin ka, Panginoon. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name. Amen. Amen. God bless po sa lahat. So, konting palaala po. Ang GCSGO Camarin family ay nagpapatuloy po ang ating Sunday service celebration. Every Sunday, 9 o'clock in the morning. Doon lamang po yan sa my number 500 Hillcrest Village, Camarin Road, Caloocan City. Sa ibaba po ay City Savings Bank. Nandun lang po tayo sa 3rd floor. Every Sunday, 9 o'clock in the morning ang ating Sunday service celebration. And every Saturday naman po, 3 p.m., mayroon po tayong panalangin po. So, I encourage everyone na mag-involve po tayo sa ating on-site Saturday prayer, 3 p.m. And every Wednesday ay tuloy-tuloy po ang ating regular prayer through Google Meet, 8 p.m. po. So, I encourage everyone to join sa ating online prayer intercessory o intercessory prayer. Okay, so ang ating midweek service ay nagpapatuloy po every Thursday 6:30 p.m. through Jesus Christ Saves Global Outreach Church FB page. So mag-tune in po tayo at mag-like din po tayo. Okay? So God bless po sa lahat. Hanggang sa muli. Ang iyong lingkod, Pastor Charlie Dacotanan, ang nagatid sa inyo ng mensahe ng Diyos sa oras na ito. God bless everyone. Bye-bye.